Ibig at kapayapaan. Ang aking taglay na binabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Ibabalik ko ang inyong pananaw sa isang tanawin na napapaloob sa santong kasulatan na anyay ang wika ng Panginoong Hesus. Babae, huwag ninyo akong tangisan. Tangisan ninyo ang inyong mga sariling ako. Ito ngayon, ang panahon na dumadating sa tao. At yan ang katotohanan o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa buhay ng isang tao, panahon nga at panahon nga na naranasan ng tao ang kaganapan sa kanyang buhay. May panahon ng pagtangis, may panahon ng kagalakan, may panahon ng katagumpayan, may panahon ng kabiguan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong susuriin ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, at kung kayo'y magnilay-nilay sa inyong pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang pinakamabigat na pagsubok sa tao? Na laging binabanggit ng kabatlayan, pagtitiis, kahirapan, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung inyong linay-nilayan ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, o aking may iniibig na mga kapatid, matatanggap kaya ninyo na mabigat na pagsubok sa buhay ng isang ako ay walang iba kundi ang buhay mismo. Ang buhay per se, sa buhay ng isang ako, ang pinakamabigat na pagsubok sa tao. Bakit buhay yung aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang lahat na sangkapin ay napapaloob sa buhay ng isang ako. Sapagkat dadaanan niya ang maraming daan kung saan naroon ang maraming tinik, kung saan naroon ang maraming dawag o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi nga kayo makakaligtas sapagkat yan ang buhay na pinahiram sa bawat isa sa inyo. At kung paano ito nyo alagaan o aking may iniibig na mga kapatid, upang sa ganon, hindi kayo magkamali at magkasala o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga kayo, nataglay pa ninyo ang buhay na yan o aking may iniibig na mga kapatid, pakaisipin ninyo, paano ninyo gugugulin ang buhay na yan? Paano ninyo sa buhay ang inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa upang sa ganon, maging karapat-dapat kayo at maging makabuluhan kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong malibang sa inyong kalagayan yan, sa buhay na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong malibang sa mga tanawin sa inyong kapaligiran. At higit sa lahat, huwag kayong malibang sa mga kaligayahan na dulot ng sanglibutan. Sapagkat ang bawat isa na tinawagan sa loob ng paturuan ng diwa ay mayroong malaking tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Tungkulin ipinagkatiwala sa inyong mga balikat o aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo na natututo na sa loob ng patron ng diwa
tanggapin ninyo na kayo na nga ang alulod. Alulod kayo ng salita ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung kayo nga, kung nakikilala na nga ninyo na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang wika sa santong kasulatan, ang inyong mga ako ay bagong tao. Kapag bagong tao, aking nga iniibig na mga kapatid, itinatanggi na niya ang kanyang sarili sapagkat ialin na niya ang kanyang buhay. Hindi lamang sarapan ng dakilang Panginoon, ialin niya ang kanyang buhay doon sa mga nangailangan o aking nga iniibig na mga kapatid. Mahirap mang gampanan, totoo yan. At tanggapin ninyo sa inyong mga sariling kaakuan, kayo man ay hindi makapagtitimpi sa inyong mga sariling ako. Hindi rin kayo makapagtitiis kung dumadating sa inyo ang sigalot sa buhay sapagkat nariyan pa rin ang pagtutol ng inyong mga sariling ako. Nariyan pa rin ang tanong, sarapan ng dakilang Ama kung bakit nangyari ito sa inyong mga kalagayan o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang buhay ni pinahiram sa bawat isa sa inyo, gawin ninyo. Ang isang ako ay kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama sapagkat ang Diyos ay mabuti at kayo man ay magpapakabuti. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang bawat isa sa inyo magpakabanal sa katotohanan o aking may iniibig na mga kapatid. At sa inyong pakikisalagi na sa mga kabatlayaan, kayo ay laging humaharap sa harapan ng dakilang Ama at buo sana ang inyong mga buong kakuhan sapagkat ang humaharap sa Ama ay kakitaan ng kalinisan, ng kaisipan, damdamin at kalooban. O aking may iniibig na mga kapatid, sa panahong ito, huwag kayong magsawang maglingkod sa inyong kapwa. Huwag kayong magsawang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa sapagkat yan ang kailangan ng inyong mga ako. Sapagkat marami pang pagkukulang ng pagbabayaran ng tao sa harapan ng dakilang Ama. Kung kaya nga, isinilang kayo sa mundong ito upang mag-aral. Mag-aral upang sa ganon, sa pamagitan ng pag-aaral, matuto kayo at kapag kayo natuto na o aking may iniibig na mga kapatid, nalalaman na ninyo kung ano na ang dapat ninyong gagawin sa buhay na yan. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, sa inyong pagparito lagi na, sa lundo ng Panginoon, kakitaan kaya kayo ng kalinisan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang sa ganon, ang isang ako itinuturing na mga sisidlan at ang mga sisidlan niyan manatiling malinis upang sa ganon, upang makapaghandang-handa na kayo na makapaghandog ng kawang-gawa sa inyong mga kapwa. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, ang katurang espiritismo ang maging gabay ninyo, maging tuntungan ninyo, na sa inyong pag-aaral ay matuto kayo at kapag natuto, taglay ninyo ang kababaang loob. Kamuan o aking may iniibig na mga kapatid sa inyong dadalhin pagdating ng panahon na lisanin ninyo ang mundong ibabaw. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, 6 hanggang 10. Pakibasa. Yan ang karagdagang magandang balita ang aking iiwan sa aking mainiibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Nawayang siyang managana at maghari sa mabuong kapuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan. Kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumenyo ang pag-ibig at pag-asa na siyang lagi ng inaasam-asam ng bawat isa. Maghari nawa sa inyong lahat ang kapayapaan. Ngayon
at magpakailanman. Mga iniibig na mga hinirang sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa kalakasan na binibigay sa inyo ng Ama upang kayo makapagpatuloy sa inyong mga inaasam-asam na buhay. Patnubayan kayo ng pag-ibig na laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo, sapagkat ito ang nagbibigay ng kalakasan ng bawat isa, na ang pag-ibig na iyan ay siyang tunay na lagi nang umaalalay sa bawat isa, sapagkat iyan ang nagnanais ng tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig, tunay na nagbibigay sa inyo ng kaluwalhatian sa araw-araw. Kayo'y lagi ng sinusubaybayan sa lahat ng oras, sapagkat ang Diyos ay laging sumasa inyo. Dahil kayo na nga ang mga anak na binigyan ng pagkakataon, binigyan ng tamang daan patungo sa kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo. Na sa oras na ito, ang bawat isa, pinapatnubayan kayo upang kayo'y lumakas sa lahat ng oras. Kayo'y lumakas sa lahat ng daan ng inyong tinatahakan, sapagkat ang Diyos ay laging nasa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa, na ang lahat ng ito'y nararamdaman ng bawat isa, na ang kalakasan ay tunay binibigay ng Panginoon upang kayo ay laging maging matibay sa inyong mga buhay, sapagkat nararanasan na ninyo ang kahirapan kung paano ninyo iniwanan ang mga kasagabalan ng buhay, at naririto kayo upang inyong tahakin ang tamang daan ng Panginoon, na siyang lagi nang nagbibigay sa inyo upang kayo ay lumakas sa araw-araw. Mga iniibig, kayo ay tunay na espiritista, tunay na laging pinapatnubayan ng mga banal na Espiritu Santo, upang malaman ninyo na kayo na nga ang tunay na mga anak ng Diyos, upang tahakin ang tamang daan patungo sa kaitaasan, sapagkat iyan ang inyong tinatahak sa kasalukuyan. Patnubayan nawa kayong lahat na may pag-ibig at pag-asa sa araw-araw, dahil yan ang laging gabay ninyo sa inyong mga buhay, upang kayo ay laging malakas at maging matibay sa araw-araw ninyong hinahanap, hinahangad sa pangalan ng Diyos, ang Anak at ang banal ng Espiritu Santo. Manalig sa kanyang pangalan, sapagkat yan ang nagbibigay sa inyo ng araw-araw ninyong buhay. Pinapatnubayan kayo lagi ng oras-oras kung inyong kinakailangan sa inyong mga buhay, sapagkat iyan ang tunay na espiritismo na siyang laging ibinibigay sa inyo, laging pumapatnubay sa inyong mga buhay, at naririto kayo upang inyong tahakin ang daan ng katotohanan. Marami sa inyo ang naririto kung paano ninyo tinatahak ang tamang daan na patungo sa Panginoon. Siya ay lagi lang gumagabay sa inyo, sa inyong mga puso, isip, damdamin at kalooban, sapagkat iyan ang totoo upang inyong gamitin
sa lahat ng oras na inyong kinakailangan kung ito ang ibig niyong gagabay sa inyong mga kalooban. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig na walang hanggan at ang pag-asa na siyang lagi ninyong gabay sa lahat ng oras, sapagkat siya na nga ang tunay na Diyos upang kayo ay laging gabayan sa araw-araw. Magsipanatili kayo sa pangalan ng banal na Espiritu Santo upang kayo ay laging bigyan ng tamang daan kung inyong kinakailangan ang kanyang pangalan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailan pa. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Ang Diyos sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Ang bawat isa ay pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay makikinig sa mga sinasabi ng mga banal na espiritu. Ang aralin ay tunay ngang inihahayag sa tuwing kayong naririto, sapagkat ito ang nakapagbibigay sa inyo ng tunay na lakas at tunay na paninindigan at tunay na kalakasan ng inyong mga espiritu. Ang bawat panahon ay ipinagkaloob sa bawat isa upang makapagpatuloy sa inyong pamumuhay dito sa kapatagan ng lupa. Subalit kayong inaralan, papaano ninyo ito ginagampanan, sapagkat ang tunay na mag-aaral ay kinakailangang sumulong sa kanyang mga natututunan habang siya'y naririto sa katuroang espiritismo. Natagpuan na ninyo ang daan. Ipinakita na sa inyo ang daan. Ipinahiwatig, ipinaramdam, at ipinakita sa inyo ang lahat na nauukol sa kaitaasan. Ang pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Panginoon ay tunay ngang karapat-dapat, sapagkat ang buhay at pinakaloob sa lahat ay ito ang makapagbibigay sa Kanya ng kagaangan sa buhay, na sa Kanyang paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa ay tunay nga niyang magampanan ng Kanyang tungkulin na sinumpaan buhat pa nung una. Ang unang sinabi, ibigin mo ang Diyos ng una at higit sa lahat, sapagkat siya ang lumalang sa bawat isang naririto sa kapatagan ng lupa. Siya ang lahat.
Siya ang umibig sa bawat isa upang ang pagkakataon na pinagkaloob ay tunay nga ninyong magampanan upang ang inyong mga espiritu ay sumulong at magkaroon ng tunay na kaganapan na ang kanyang espiritu ay makarating at makapaglinis at makagawa ng mga mabubuting gawa. Ang bawat isa'y binigyan ng pagkakataon. Linangin ang kanyang kabuuan. Linisin ang kanyang katauhan. Bigyan ng kabuluhan ang kanyang buhay. Huwag ninyong sayangin ang biyayang pinagkaloob sapagkat ito ang makapagliligtas sa inyong mga espiritu. Kung ang lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ay tunay nga ninyong dinampot at tunay nga ninyong gagampanan. Sapagkat ito ang layunin ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay makabalik ng malinis sa kanyang harapan. Sapagkat ang tao ay tunay ngang may karumihan at tunay ngang marupok, subalit ang pag-aaral, ang inyong pag-aaral sa kaitaasan ay tunay ngang mahalaga sapagkat ito ang pundasyon. Ito ang makapagbibigay sa inyo ng isang bahagdan upang kayo'y makarating sa paanan ng dakilang Panginoon na tunay ngang kalinisan ang nararapat at hindi kayo magkakaroon pa ng pagdadalawang isip na sa inyong paglalakbay, sa inyong mga gawa. Ang kalinisan ay sa inyo at hindi na kayo babalik pa sa mga nakaraan ninyong buhay na hindi nga karapat-dapat. Namnamin ng bawat isa ang katuroang ito. Dito kayo, ang pundasyon ay naririto upang ang lahat ay matuto, upang ang lahat ay gumawa, upang ang lahat ay magpakababa, upang ang lahat ay magkaroon ng pag-ibig na tunay sa kanyang kapwa na kayo'y gaganap at gagawa sa pamamagitan ng pananalangin na sa bawat galaw ng inyong mga isipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang nasa kaitaasan at tunay ngang kayo ay nagkakaroon ng pag-ibig na tunay sa inyong kapwa na tunay ngang ang mga ito ay wala pa sa ganitong katuruan at kinakailangan pang mabigyan ng tunay na pag-aaral na nauukol sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa na laging nang pumaparito. Laging nayuyungyungan ng liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Dito ang pundasyon ng inyong pananampalataya na sa inyong paggawa, sa inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin ay tunay ngang magkakaroon kayo ng kaunlaran. Kaunlaran hindi sa laman kundi sa espiritu na tunay nga ninyong binibigyan ng panahon upang malinang ito, upang ito ay makagalaw ng tunay at mailabas ang kanyang kaliwanagan. Ang bawat tao ay may liwanag. Linangin ninyo ito upang mapagbigyan ninyo ito ng liwanag ng gaya ng pag-ibig na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa na sa kanyang paglalakbay.
matutunan niya ang daan patungo sa kaitaasan. Ang bawat isa ay nag-aadhika na matuto ng kabanalan. Subalit, may kahirapan. Subalit ang pagtiyatsaga, pagtitiis ay naririyan upang makamit ninyo ang katagumpayan. Ang tagumpay ay makakamit lamang ng isang ako na ang kanyang isipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang nasa kaitaasan at hindi dito sa kaibabawan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang nakikinig, laging pumaparito, sapagkat ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang gumagalaw sa inyong buhay. Gumagalaw ito upang kayo ay matuto. Lahat ng mga bagay na nauukol sa kaitaasan, ang tunay nga ninyong kipkipin, gawin ninyo itong pinakamahalagang bato na tunay ngang makapaglilinang sa inyong mga espiritu. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nasa sa inyo kung kayo ay hahakbang patungo sa kaliwanagan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam, ang inyong kapatid. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay nagpapagal, sapagkat ninanais ng inyong mga ako ang makatugon sa panawagan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa sa inyo ay nililinang ang sarili upang nang sa gayon kanyang maunawaan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang gampanin, nagpapakabuti, gumagawa ng kanyang tungkulin dito sa paaralan ng diwa. Dito sa sanlibutan nakikita ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Dito nilalaan ng isang paggawa na kung saan kayo'y maging kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, mayroong isang paaralan na kung saan ninanais ng kaitaasan na inyong masubukan. Ito ang paaralan na kung saan ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay inyong mapag-isa upang nang sa gayon ang inyong pag-aaral ay tunay ngang nagpapatuloy. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang paggawa na nanaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Tunay nga niya itong inaalam
o hinihintay sa bawat isa sa inyo. Marami ng paggawa ang bawat isa para sa Panginoon. Mga kabutihan, subalit may isang karapat-dapat sa kanyang harapan. Ito ang paggawa na kung saan ang gagawa at inyong lilinangin ay ang inyong mga espiritu. Na kung saan ito'y hindi nagagampanan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ang iba'y nagsasabi at nasasapat sa kung anong mayroon ang isang mag-aral. May nagsasabi na mahirap. May nagsasabing hindi nila ito pa natatanggap sa kanilang sarili. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay sa bawat isa at nangako na kayo'y susuguan ng mga banal na espiritu na siyang gagabay at aalalay sa bawat isa sa inyo. Sa paanong kaparaanan ng bawat isa ito matatanggap kung laging ang inyong kabuuan ay naririto sa sanlibutan. Paano nga ninyo ito magagampanan kung ang inyong mga sarili ay nananatili sa paggawa ayon sa sanlibutan? Mga iniibig na mga kapatid, kung kayo'y binibigyan ng kaitaasan ng mga pagkakataon, inyo nga itong matanggap. Inyo itong huwag sayangin, sapagkat ang mga pagkakataong ito na sa inyo pinagkakaloob ay tunay ngang magpapaunlad ng iyong mga espiritu. Nasa kalaunan, ang inyong mga espiritu ay tunay ngang nananahimik sa inyong sarili, na ito hindi makawala, na ito'y lagi ngang nakakulong, subalit sa paggawa ng inyong mga sariling kaakuhan, sa pagbibigay ninyo ng laya sa inyong mga espiritu. Ito na nga ang sinasabi ng kaitaasan na inyong matutunan, na kayo'y pumasok sa pag-aaral ayon sa medyuminidad. Sapagkat ito lang ang isang kaparaanan upang matutunan ng isang mag-aral kung ano ang naisin ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Ito rin ang kaparaanan upang ang biyayang nasa kaitaasan ay inyong maibaba para sa sanlibutan. Kung kaya nga't ang bawat isa'y hinahalina at huwag nang magkaroon ng pag-aalinlangan, sapagkat dito hinuhubog ang isang mag-aaral kung gaano siya katatag, kung gaano ang tiisin na nararapat niyang gampanan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nawang masayang ang buhay na ito na ipinagkaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat anumang inyong kalagayan sa buhay na ito ay tunay ngang laging ang kaitaasan ang nakagabay sa bawat isa sa inyo. At inaasahan na sa mga sandaling ito ay inyong ang matutunang pakawalan ang inyong mga sarili, na ito'y ibigay ang pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na natututo o inaangkin niya sa kanyang sarili na siya ay gumaganap ng kanyang tungkulin, tunay ngang maraming tungkulin, hindi lamang dito sa sanlibutan hanggang doon
Sa dako pa roon na kung saan ang inyong sarili ay tunay nga ninyong mabibigyan ng kapanahunan at pag-aaral sa mga bagay na kalooban ng dakilang Panginoon. Harinawa na ang bawat isa ay matutunan ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon. Kayo nga ay matatalino na, kung kaya nga't ang inyong mga sarili ay tunay na inaasahan, gagawa ng nararapat at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Muling ibinabahagi ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa isang aralin, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ang siyang ipinagkakalob at ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Ang hapag ng dakilang Ama ay inihahandog sa lahat at bawat isa. Iba't ibang uri ng mga pagkain na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat nakikita ng kaitaasan kung ano ang nilalaman ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Walang nalilihim sa harapan ng dakilang Ama. Naway tanggapin ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang mga kabiyayang inihahandog sa inyong harapan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat papaano kayo makararating sa kaharian ng dakilang Ama kung wala sa inyo ang kabanalan? Papaano nyo makikilala ang dakilang Ama kung hindi ninyo kikilalanin ang inyong mga espiritu? At papaano kayo makasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon kung hindi ninyo sinusunod ang mga utos? Nakikita sa inyo ang mga halimbawa na ipinakita at ipinakilala sa inyo mula pa ng una. Mga katanungan na naway inyong itong pagmuni-munihan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa katanungan na iyan nagsisimula ang tunay na pag-aaral ayon sa diwa. Ito ay inihayag sa lahat at bawat isang narito, sapagkat nakikita ng kaitaasan na ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga pag-aaral na kung saan iniisip ng aking mga iniibig na mga kapatid na kayo'y nawawalan ng tunay na pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Ang kalungkutan, ang kabiguan, ito ang mga bagay na nakapaghihiwalay sa harapan ng dakilang Ama. Ito ay ayon sa turo
ng lamang. Subalit ayon sa turo ng Espiritu, ito ang tunay na nakapagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Mga tiisin na kinakailangang bakahin ng aking mga inibig. Sapagkat dahil dito ay nabubuksan sa lahat at bawat isa na may isang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang aalalay, gagabay, tutulong sa inyong mga sarili. Ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na bawat sandali ng inyong buhay, naway inyong maalala ng dakilang Ama sa pamamagitan ng dakilang Panginoon ay naririyan sa inyong tabi upang kayo ay bigyan ng panibagong pag-asa. Ipakita sa inyo ang tunay na pag-ibig. Ipadama sa lahat at bawat isang kapayapaan. Ito ang layunin ng dakilang Ama sa aking mga iniibig na mga kapatid. At yung ito ay inyong nalalaman na isa sa puso sa inyong buhay. Naway ito sana'y inyong maspulian aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pag-aaral ayon sa diwa, ito ay palaging ipinapaalala. Binibigyang diin sa inyong buhay aking mga iniibig na mga kapatid. Upang sa gayon, sa inyong paglalakbay, sa bawat yapak ng inyong mga paa, kayo ay nakasusunod sa kanyang likuran. Magaan ang pamatok ng dakilang Panginoon. Matuwid at mabuti ang kanyang layunin. At gayon din ang landasin at daan ay tinuro ng dakilang Panginoon. Kung inyong uunawaing mabuti, ang lahat ng ito ay sa kabubuti ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Kung magkagayon, bakit nagkakaroon pa rin ng pag-aalala, pagkakasala ng mga bagay ang aking mga inibig na mga kapatid? Naway ito ay inyong pakaisipin, aking mga iniibig. Naway sa bawat oras, panahon na inyong nilalaan sa mundong ibabaw. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay palaging naroroon kung saan ang mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon ay inyong naisasagawa na bibigyang buhay. Sapagkat yung ito ay inyong magawa, kayo ay tunay na makararating sa kaharian ng dakilang Ama. Kung ito ay inyong mauunawaan, ay unti-unti ninyong makikilala ang inyong mga espiritu. At kung magkagayon, mauunawaan din ninyo at makikilala ninyo ang tunay na layunin ng dakilang Ama. At kung ito ay inyong may sasagawa sa inyong buhay, ang daan ay tinuro ng dakilang Panginoon ay hindi masasayang sa inyong harapan. Kundi bagkus kayo ay makararating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kinakailangan talagang pagtiisan, bakahin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Mga pagtitiis ayon sa Espiritu.
upang sa gayon ang katagumpayan ay inyong marating, upang sa gayon kayo ay magkaroon ng bahagi sa inyong kapwa. At higit sa lahat, kapag dumating ang panahon na kayo ay magbibigay, kayo ay puno at mayroong maibibigay sa inyong kapwa, makapaglilingkod kayo ng tunay at tapat sa harapan ng dakilang Ama. Naway ang bawat salita na inihahayag ng kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw ay tumimo sa inyong mga sarili. Magkaroong buhay akong mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon, sa bawat oras at panahon na ipinagkakaloob ng kaitaasan, ito ay hindi masayang sa inyong mga sarili. Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Pinili, hinirang ang bawat isa. Binigyan ng pagkakataon sapagkat nakikita ng kaitaasan na sapat at tunay ang inyong pananampalataya, na kayo ay may mga kaalaman na siyang hinubog na ng panahon, at binigyan ng pagkakataon ng bawat isa upang ito ay paunlarin at maibahagi sa inyong kapwa. Naway ito ay hindi masayang sa inyong harapan, kundi bagkus ito ay mamunga ng tunay na katulad ng bunga na ipinakita ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang pag-aaral sa mga kaurusan at sandaling ito ay magkaroon ng tunay na liwanag sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, upang anumang uri ng mga pagsubok, mga pag-aaral na dumating sa inyong harapan, ito ay inyong mapagtatagumpayan sa pangalan ng dakilang Ama. Muli, ipinagkahalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas at ang isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa pasimula ng tao ay isilang sa kapatagang lupang ito, at sinabi niyang una niyang natanaw ang liwanag, kung saan naroon na may isang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa tao sa pasimula pa lamang. At sa kanyang pakikitalad sa sanglibutang ito, nahuhubog ang kanyang kaisipan sa maraming karunungang panglupa at sa karunungang panglangit, na kung saan, paano nga ba ito nagiging dahilan kung paano ang kanyang sarili na binigyan ng pagkakataon na mabuhay at gumawa ng karapat-dapat na naaayon sa kagustuhan ng Diyos, ay tunay nga bang naisa sa katuparan ng tao sa kapanahunan ito. Kung sa pasimula ay naroon ang liwanag, hanggang katapusan baga, ay dala-dala pa rin ng isang espiritu ang liwanag na ibinigay sa kanya nang siya ay binigyan ng hininga at buhay.
Mga minamahal na mga kapatid, ang tao sa kanyang pakikipagsapalaran na tinatawag, naroon, dumarating sa kanyang pagkatao ang maraming bagay na katanungan, maraming bagay na kung saan susubukin nga kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya at sa pananampalatayang iyon ay mananatili siya sa kabatagang lupang ito na may kinikilalang Diyos at kinatatakutan. Kung kinatatakutan ng tao ang Diyos, dapat din niyang katakutan ang paggawa ng kasamaan o ng hindi mabuti upang sa gayon kung paanong ang buhay na mahalaga na ipinagkaloob sa Kanya ay manatili sa Kanya at hindi nga ito magiging isang buhay lamang na kung saan iibigin ng tao ang kanyang nais at gagawin niya ang kanyang iibigin, nasaan ang paniniwala na mayroong mas makapangyarihan sa lahat kung ang tao ay laging gagawin kung ano ang kanyang maibigan. Nalalaman baga ng aking mga minamahal na mga kapatid, ang kanyang tunay na naisin at gagawin ay naroon sa kabutihan at tamang landasin. Ito baga ay makabubuti sa kanyang sarili at higit sa lahat sa kanyang kapwa. Ito bagay makapagbibigay ng pagkakawang gawa. Ito bagay magiging mabuting halimbawa. Kung ganoon, naroon ang pagkilala, naroon ang pananampalataya. Ngunit kung sa isang paggawa, naroon ang paglihis, naroon ang kasakiman, naroon ang pagiging makasarili, at naroon ang kataasan na siya ay mas nakahigit sa lahat, saan magtatapos ang isang nagpasimula sa liwanag, kundi doon sa tinatawag na kadiliman. Kadiliman na hinahangad ba nga ng isang kaluluwa, na hinahangad baga ng lahat at bawat isa, di bagat sa pagmulat ng inyong mga mata sa umaga, ay hinahanap nyo ang liwanag. Di bagat ang lahat ng nadidiliman ng kaisipan ay nakagagawa ng hindi karapat-dapat. Di bagat ang salita sa dilim na ginagamit ng tao ay doon sa kalikuan at hindi nga doon sa matuwid na landasin. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyo nawang pagsisikap ay kakitaan kayo ng tunay na magawa na makalangit at hindi lamang ito ay magiging isang magandang tanawin sa inyong kapaligiran. Kung hindi ito ay inyong maisa sa buhay at higit sa lahat, inyong maisa sa gawa. Sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan, nakadarama ng hirap, nakadarama ng sakit, kung kaya nga hindi makapagpatuloy sa tunay na paggawa. At naroon, nababalot ng kadiliman ang kanyang kaisipan. Kung lagi lamang isa sa puso ng tao, na ang Diyos ay laging nakatunghay, naroon ang takot sa paggawa nga ng hindi mabuti. Na ang Diyos ay nakatunghay sa bawat iniisip at kahilingan ng tao. Na ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng karapat-dapat at hindi nga nagbibigay ang Diyos ng isang aral na makapagpapalugmok sa tao kung hindi ito ang makapagbibigay sa Kanya ng tunay na kalakasan kung paano nga bang haharapin
ang maraming pag-aaral na narito sa kapatagang lupa. Ang kapatagang lupa ay maraming karunungan na ipinakikita sa tao, kung kaya nga kayo ay tinatawag na mag-aaral sa looban ng patoroan ng Espiritismo, kung saan sa pasimula ng inyong paningin, naroon ang pag-aaral. Sa inyong pag-iisip, naroon ang pag-aaral. Sa inyong nadarama ng inyong mga damdamin, naroon ang pag-aaral. At higit sa lahat, sa inyong paggawa, naroon ang maraming pag-aaral. Pag-aaral na kung saan susukatin kung kayo nga ba ay may natutunan sa inyong pakikipag-aral sa mahabang panahon at kung paano ang kapwa ninyo mag-aral ang magbibigay sa inyo ng tunay na pag-aaral. Nawa, magpakatatag ang lahat at bawat isa sapagkat ang mga bagay na yan ang nagiging dahilan kung paano ang tinatawag na tisod ay nagaganap sa isang mag-aral na kung aariin ninyo na kayo ay matitisod, nasaan ang pananampalataya? Nasaan ang pagkatuto? Di bagat ang lahat ay pag-aaral? Ang lahat ay pagsubok na tinatawag, ngunit naroon ang tinatawag ginagantimpala, sapagkat ang Diyos sa kanyang kalagayan ay hindi magbibigay ng isang bagay na hindi niya susuklian ng tunay na ikasisiya ng tao habang siya ay patuloy at patuloy na nakikipag-aral at nagsusulit sa malaking paaralan na ito ng sandaigdigan. Aking mga minamahal na mga kapatid, nawa ang pagtitiwala na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos ay manatili na mayroong kalinisan, na manatili ang inyong katatagan, sapagkat ang tiwalang iyan ay laging ibinibigay sa kanyang mga iniibig na bunso. Kung kaya nga, ang panahon ay tunay na napakahalaga at huwag ninyong sayangin sa mga bagay na hindi karapat-dapat, lalo't higit ang inyong mga kaisipan na tunay nga na naroon, katulad ng isang bata na may kalikutan, di bagat ang isang munting bata na may kalikutan, naroon at nadadapa. At kung madapa, naroon ang pag-iyak, aking mga minamahal na mga kapatid. Pakainingatan ninyo ang mga kaisipang iyan, sapagkat yaan ang mag-aakay sa inyo kung paano kayo magiging matatag at kung paano kayo mananatili sa loob ng paaralang ito. At isang dagdag na pag-aaral, ang aking iniiwan, naway pagsalu-saluhan ng aking mga minamahal na mga kapatid. Matatagpuan sa banal na kasulatan sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 14. Nawa ito ay maging kabusugan ng lahat at bawat isa. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Miguel. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang sa inyo'y binabahag ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig kong mga kapatid, mapalad at nakakasumpong ng salita ng dakilang Panginoon na ito ay nagbibigay sigla at patotoo sa bawat kaluluwa. Na kung paano ang bawat isa
ay maging mag-aaral at taganap ng mga tungkulin sa buhay na hinaharap. Marahil ang bawat isa ay nalilibang pa rin sa kanyang buhay na kung paano siya gumalaw ay tulad nga sa isang laman na ito ang nagbibigay sa kanya ng halaga. Ngunit ang aral ayon sa kaitaasan, ang bawat kumakain ayon sa salita ng dakilang Panginoon, tunay nga nagkakaroon ng pag-asa sa hinaharap. Mga inibig kong mga kapatid, bawat isa ay naging takapaginig. At ang bawat isa ay tunay nga na nagkakaroon ng pitak sa kanyang puso. Ang kanyang mga narinig upang nang sa ganon magkaroon ng pagbabago sa kanyang pag-aaral. Sapagkat ang Panginoon ay tunay nga na laging nagbababa ng mga aral upang nang sa ganon ang bawat isa ay mailayo sa anumang hangarin na labis ayon sa laman. Tunay na ang gawain na lagi sa inyong hinaharap ay ayon sa Espiritu, sapagkat siya ang tunay na buhay nang upang nang sa ganoon ay makasama pagdating ng panahon. Papaano ang paggalaw ng isang mag-aaral? Ang ibang pasasalamat sa buhay ay para lamang sa tinatangkilik ayon sa laman. O ang iyong pasasalamat ay dahil sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa iyong buhay na binigay ng dakilang Panginoon upang lubos mong makilala pa ang layunin ng kaitaasan para sa mga kaluluwa na nangailangan ng pagsulong. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay naghahangad, ngunit hangarin ninyo ang pinakamabuti ay ang para sa Panginoon, na ito ang inyong pagsikapan sa buhay, sapagkat ang kanyang aral ay magbibigay sa inyo ng bagong bukas upang nang sa ganun, na ang bawat isa sa kanyang pag-aaral ay hindi maligaw ng landas. Maraming mag-aaral, tunay na anampalataya sa dakilang Panginoon na kung paano ang kanyang pagbigkas ay yaman, na kung iyong pakikinggan ay ayon sa banal na kasulatan. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, hahanapin sa iyo ang laman ng puso mo nang sa ganon, ikaw ay maging totoo ba sa iyong ginagampanan o ito ay para lamang sa pasamantalang buhay na iyong ginagalawan. Maraming layunin ang bawat isa, ngunit alin ba ang layunin ng dakilang Ama, kundi ang pag-ibig. Isa lang, na para sa lahat ng umanan sa ganon, magbukas ang pintuan sa kanila. O kayo, na bilang mag-aaral, ganun ba ang inyong pananaw, ang inyong pagdating sa pag-aaral? Ay isa lamang ba para sa Panginoon? Ngaya't maraming naliligaw sa kanyang pag-aaral. Sikapin ninyo na ang isang tunay na mag-aaral ng dakilang Panginoon, tunay nga, marunong siya magkawang gawa. Sapagkat ang kawang gawa ay tunay nga na kinakailangan na ganapin ng bawat isa, na ito ay mula sa isang pag-ibig na pinagkaloob ng dakilang. At ang anak, tulad nga, ay naghandog ng buhay, nagkawang gawa ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Gayon din hahanapin sa bawat kaluluwa ang kawang gawa. At ang mga pag-aaral na yan, tunay nga na ito ay hindi sa inyo aalisin, sapagkat ito ay lagi sa inyong harapan na kung paano dadamahin ninyo ang bawat
paghakbang ng inyong mga talampakan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo na matutunan ang mga aral mula sa kaitaasan, sapagkat tunay nga na ang isang espiritu ay naghahayag ng kalayaan. Tunay nga ba na ang inyong pagganap ng bawat tungkulin na ito ay ang paglaya ng inyong mga espiritu? Mga inibig ko mga kapatid, malawak ang pag-aaral ayon sa dakilang Panginoon. Hindi lamang binubuo ng inyong mga kaisipan, kung hindi binabasa ng dakilang Panginoon ang nilalaman ng inyong mga puso habang kayo ay nag-aaral. Kaya't walang sino man ang sa inyo ay maapaglililo kung hindi ang lahat ay lalabas ang katotohanan. Kaya't sa bawat pag-aaral, nandoon ang pag-asa sa buhay na hinaharap. Akapin niyo lamang ang salita ng Diyos sa inyong buhay ng buong puso. Hindi kayo pabayaan. Sapagkat ang gumagalaw sa pangalan ng dakilang Panginoon, nandiyan bumababa ang mga bagay na pangailangan ng isang laman. Ngunit ang isang bagay na laging pinagsisikapan ng laman, nauwi sa isang pagbabaya sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Kaya't, mga iniibig ko mga kapatid, hindi lamang maging halimbawa ang aral sa bawat isa sa banal na kasulatan, kung hindi maging isa puso ninyo at isagawa ng buong puso para sa isang dakilang Panginoon na sa inyo'y lagi nagbibigay ng pag-asa. Hangarin ninyo ang kapayapaan na mula sa kaitaasan, at ito ang tunay na inyong maramdaman at patotohanan sa inyo. Mga iniibig ko mga kapatid, walang sino man nagkaroon ng kapayapaan sa yaman ng laman, sapagkat lagi niyang hahabulin at hahabulin ang karagdagan. Ngunit ang sa dakilang Panginoon, kung iyong pagsisikapan, tunay nga na makakamit mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, sapagkat siya nagpupuno ng sa iyong buhay na hindi mo ganong alahanin ang mga bagay kung hindi ikaw ay payapang gumagalaw ayon sa kaloob ng dakilang Panginoon. At mga iniibig ko mga kapatid, magtanim kayo, hindi para sa inyong sarili lamang, kung hindi magtanim kayo para sa maraming kaluluwa na ito ay nangailangan ng pagkain ayon sa Espiritu, na kung paano kayo tinitignan ng inyong kapwa ay naging halimbawa kayo para sa Panginoon. Ito ang tunay na layunin ayon sa turo ng kaitaasan. Mga iniibig ko mga kapatid, payapain niyo ang inyong mga sarili nang upang nang sa ganon, bawat isa ay makapag-aral at matanaw ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon para sa maraming kaluluwa. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailanpaman. Aking ang mga iniibig na mga kapatid, naway ang pagkakataong ito'y gamitin ng bawat isa upang ang bahagi ng dakilang Panginoon ay buong matanggap ng inyong mga puso. Na sa pagkakataong ito, ang inyong mga espiritu'y buo na gumagawa sa ngalan ng kanyang pag-ibig at turo. At kayo na siyang pinagkakaluban ng Ebanghelyo ay matimo sa inyong kalooban kung ano ang nais ng dakilang Ama. Sapagkat ang tao sa kanyang pamumuhay sa sanglibutan ay sadyang napakaraming hangarin.
mga bahagi na siyang ibinabaka ng inyong mga kalagayan sa laman. Ngunit kung ang bawat isa ay matutong magsumikap sa salita ng dakilang Diyos, ang lahat ng yaon, malalaman at maunawaan ninyo ito'y walang kabuluhan sa kanyang harapan. At kung ito ay matatanggap ng inyong kalooban, ay hihigitan ninyo ang inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Diyos. Ng inyong kaorasan, gaano man kaikli o kahaba, ay inyong ibubulid sa paglilingkod sa dakilang Ama. At ang paglilingkod na ito ay kinakailangang maging buhay sa inyong mga kalagayan, saang mangdako kayo pumaroon. Kaya't ang paalala sa tuwina, aking mga iniibig, kung kayo ay gagawa ayon sa ngalan ng dakilang Diyos, naway gawin nyo ito ng may katapatan, nang walang hinihintay na kapalit, kung hindi ang pagnanais ng inyong mga puso ay maging kaisa ang dakilang Panginoon sa lahat ng bahagi na kanyang ipinapangaral sa isa. Maging ito ang maging naisin ng inyong mga kalooban. Kaya't kayo'y magpatuloy, aking mga iniibig, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinatawagan ng ng dakilang araw na tulad nito ay maging araw na kalulugdan ng inyong mga espiritu. Hindi lamang isang tungkulin o responsibilidad, kung hindi isang pagkakataon upang ang inyong mga sarili ay inyong malinis at ang kabanalan ang siyang maghari sa inyong kabuuan. Huwag nawa kayong magpatumpik-tumpik pa sa inyong pananampalataya. Bumangon kayo sa inyong mga higaan. Magbuklat kayo ng banal na aklat. Makiisa kayo sa gawain ng Espiritu at hihanda parati na ang inyong mga sarili sa mga dakilang araw na binubuksan sa inyo ng kaitaasan. Sapagkat walang matuwid na gagawin ng isang espiritu kung hindi lakarin ang yapak ng isang maestro. Ito ang bahaging laging pinapaalala sa bawat isa. Sa anumang estado ng inyong pamumuhay, saan man kayo pumaroon, mananatilit mananatili kayong kaisa ng dakilang Diyos sa kanyang pag-ibig. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang laging managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, maging malinaw nawa sa bawat isa ang tunay na itinuturo ng kaitaasan, upang inyong paulit-ulit na galaw sa sanglibutang ito ay tuluyan ng mapawi at dumuon sa tunay na daan patungo sa dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan, ang bawat isa ay binubunog ng kaitaasan ng kanyang mga salita upang kayo
ay lagi nang mapaalalahanan sa bawat kabutihan at tamang daang inyong lalakaran. Kung kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, tunay niyong unawain ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ano nga ba yung tunay na daan at buhay na dapat nalalakaran ng bawat isa? Ito ba gayong buhay na lagi nang umiikot lamang sa bahagi ng buhay ng mga pangangailangan, ng mga pagnanais, ng mga bawat kahirapang dulot ng sanglibutan? O kundi ito ba gayong pag-aaral na siyang laging tumutungo upang ang kaunlaran ng iyong mga espiritu ang siyang tunay na mamayani at tunay na managana sa bawat isa? Sa bawat kasaysayan, mga iniibig na mga kapatid, mula pa ng dakong unay inyong nalalaman na ang dakilang Panginoon sa kanyang paggamit ng mga propeta, tunay na siya'y nagpapakilala bilang isang Diyos para sa lahat. Sapagkat dito kayo tuturuan mula sa kawalan ng pananampalataya, ay tinuruan ng bawat isa na makakilala ng iisang Diyos na dumalang sa bawat isa. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, mga iniibig na mga kapatid, gaano nga niyo kakilala ang dakilang Panginoon? Sa anong paraan niyo ba siya ninanasa na siya'y tanggapin at sundin ng buong puso't kalooban sa inyong mga sarili? Ang inyo bagang mga buhay ay naroon pa rin sa pagtatalaga, sa kung papaanong ang bawat pananampalataya ay lagi na lang naroroon sa paghingi at paghihintay ng kanyang biyaya at pangako ayon sa sanglibutan. Hindi ito ang bahagi na ninanasa ng dakilang Panginoon na inyong maunawaan sa inyong mga buhay, kundi ang inyong mga buhay ay mga turo kung papaanong bagamat nabubuhay sa laman, ay kinakailangang mamuhay sa Espiritu na siyang tunay na magdadala sa bawat isa upang ang kalayaan na yan ay tunay niyang matamo. Sapagkat ang buhay ng tao ay lagi na lang nakatali sa buhay sa sanglibutang ito, sa maraming pag-alala, sa maraming pagnanasa na hindi nyo naaalala kung bakit ang inyong pagkabuhay at pagkakataon ay tinilaga sa bawat isa. Na mga pagkakataong narito ang bawat isa ay nasa isang paaralan, magtuturo sa kanya ng higit sa inyong inaakala. Sa mga mula sa mga maling paniniwala narito, nagbibigay ng bagong pag-aaral ang dakilang Panginoon. Ito ang buhay at pag-aaral ayon sa inyong mga espiritu, na ito ang kinakailangang tunay na mabusog at bigyang sagana ng bawat isa, na ang inyong alalahanin ay maging higit sa mga bagay ng pangangailangan ayon sa inyong tiyan, ayon sa mga bagay na material, kung hindi higit nyong naising kung ano ang tunay na pangangailangan na dapat nyong laging inaalagaan. Ito ang bahagi ng inyong mga espiritu na kinakailangang laging nabubusog at naroroong laging pinaiinom ng mga salita ng dakilang Panginoon upang sa lahat ng pagkakataon, mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mananatiling tunay na nananampalataya sa dakilang Panginoon, matatag at naroroon ng isang linaw ng kaisipan, ng damdamin at ng buong kabuuan na ang kanyang sarili tunay na kanyang kinakailangang alagaan alang-alang sa tunay na pagsamba sa dakilang Panginoon. Kaya nga't minsan pa'y balikan ng aking mga iniibig na mga kapatid,
kung anong katotohanan ang iyong pagkakakilala sa dakilang Panginoon. Papaano nga ba kung ang bawat pagkisikap na yan ay hindi nga magkaroon ng gantimpala? Nang kasaganaan ng ayon sa sanglibutan, ano nga ang iisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid kung anong uri ng katauhan ang Diyos na kanyang sinasamba? Ito ngayon ang isang pag-aaral sa bawat isa. Sapagkat kayo tinuruan na ng maraming bagay at maraming karunong at narito hahanapin ng dakilang Panginoon ang katotohanan ng mga bagay na yan. Kung ano nga ang tunay yung napapag-unawa at nakikita sa buhay na sa inyo'y itinilaga. Mga iniibig na mga kapatid, naway ang pag-aaral to ay hindi magkaroon ng kagulumihanan sa inyong mga puso, kundi manapay kayo'y tunay na mag-isip at makita nyo ang katauhan ng inyong mga espiritu na kung ito ay nagkukulang, tunay na kinakailangan ito'y linangin at tunay na ito'y kinakailangan yung bigyan ng pagkakataon upang ang kalusugan ng tunay na espiritu, ito ang managana sa bawat isa. Kayo ay tinalaga ng dakilang Panginoon na tinuruan. Sinakop sa kanyang bakuran sapagkat ang kanyang pagkakatiwala ay nasa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang panahon. Tanungin niyo ang inyong mga sarili, ano nga bang uri ng paghahandog ang inyong ibabalik sa harapan ng dakilang Panginoon sa bawat pakitiwala na sa inyo'y ibinigay. At ito ang aral na sa inyo'y aking iiwan at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang managana sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa iisang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam.